Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 244 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin ang isang hourglass na inilabas nga nitong kanilang kasamahang administrator habang isinasaad na kapag naubos na ang buhangin sa loob nito ay saka lamang sila makababalik sa kanilang pinagmulan na para bang walang nangyari. Namamangha itong si Seyang sapagkat hindi pa siya kailanman nakarinig ng ganitong klase ng lugar na magagawang tumakbo ang oras na naiiba kumpara sa kanilang mundong kinagagalawan. Dagdag pa nga nitong guro na buhat ng nababagot siya ay kaniya na lamang hahasain ang kasanayan ng kanyang disipulo at kaagad itong pinaganda para sa kanilang magiging pagsasanay. Agara naman itong tinugon ng dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan at tinanggal ang pantaas na kasuotan habang mababakas ang pagiging seryoso sa ekspresyon ng kanyang pagmumuka. Ang aksyon ngang iyon ay bagya namang pinagmamasdan nitong Heavenly Demon at nawikang hindi pa rin talaga nagbabago ang kaparaanan ng nasabing babae na tila ba naglalaway sa figura ng pangangatawan mayroon etong si Chun Yusong. Pagkatapos ay muli niyang ibinaling ang kanyang atensyon para dito sa ating pangunahing tauhan, buhat ng naguguluhan nga siya kung bakit siyang Heavenly Demon at hindi ang Dark Emperor ang kaniyang ginais na magsanay sa kaniya sa loob ng 15 araw. Agad naman siyang sinagot nitong si Jinyuk na ginawa niya ito sapagkat wala siyang ibang pagpipilian pa dahil hindi rin siya pakikinggan ng nasabing master ng kanyang guro kung siya man ay makikiusap. Nabagyan niyang ikinainis. Subalit dagdag pa nga nitong binata na hindi lamang iyon ang kanyang pinakarason sapagkat ayon nga dito sa ating pangunahing tauhan na itong Heavenly Demon ang tanging individual na lubang pinagkakatiwalaan nitong kanyang guro pagdating sa napakaraming bagay. Kaya't kung siya nga daw ay pipili ng isang individual na para sa ganitong gawain ay siya ang tanging nanaisin niyang magturo sa kanya na bagyang nagpangiti para dito sa Heavenly Demon. Kasabay ng seryosong pagsasaad na gagawin niya ang lahat upang maturuan etong binata bagamat hindi siya ganon katalentado pagdating sa pagtuturo ng mga bagay-bagay. Ang interaksyong isinasagawa nitong dalawa ay pasimpleng pinagmamasdan naman nitong Tower Administrator mula sa di kalayuan. Ayon pa nga dito na kanyang pinagkalooban etong ating pangunahing tauhan ng 15 araw kagaya ng kanyang naging kahilingan. Subalit sa totoo lamang ay wala siyang inaasahan kung ito nga ba ay magiging epektibo at tanging hinihiling na sana ay magbunga ito ng magandang resulta. Gayon din ipinagkakatiwala na nga dito kay Jinyuk ang lahat sapagkat hindi rin magtatagal at magagawa ng mahanap nitong individual na tinatawag nila sa alias na Datwan ang kanyang pinakalokasyon. Sa mga oras nga ding iyon, ang nasabing misteryosong individual ay kasalukuyang gumagawa na ng pagkilos at kagaya ng iniisip nitong administrator na tinatawag sa alias ding Horned Owl ay tuluyan nang natukoy nitong si Datwan ang kanyang kinaroroonan. Nagsimulang i-activate nga nito ang skill na floor transportation. Subalit bago pa man niya ito tuluyang magamit ay napukaw naman ang kanyang atensyon buhat nang bigla na lamang may malaking tipak ng gusali ang kasalukuyang tinutumbok ang kanyang kinaroroonan. Ang bagay ngang iyon ay kagagawan pala ng isa pang tower administrator na si Seyong Iyon 1 na pasimpleng na wika na nagkakamali nga daw etong misteryosong individual kung inaakala lamang nito na puro pagtakas at paglayo ang kaya niyang gawin. Kapwa nga rin na pag-alaman na nitong si Seyang ang pagpapasyang isinagawa nitong si Horned Owl at mukhang handa na nga rin daw nitong isugal ang kanyang kapalarat kaligtasan sa manlalarong si Kang Jinyuk. Hanggang sa ang kanyang pagninilay-nilay ay nahinto nung biglang magliwanag ang kinaroroonan nitong si Datwan at nagsimulang magkaroon ng isang black hole na humigop sa malaking bahagi ng gusali na ipinukol sa kanya nitong Tower Administrator. Do'y seryoso nga itong nagbanta na kung labis na hinahangad nitong si Seyong Iyon 1 na maunang ipadala sa kabilang buhay ay kanya na lamang itong malugod na ipagkakaloob sa naturang administrator. Kasabay nga noon ay bigla na lamang itong lumitaw sa kanyang likurang bahagi na talagang hindi inaasahang mangyari ni Seyong Iyon 1 at nagpakawala ng isang napakalakas na pag-atake na nagawang lumika ng isang napakalakas na liwanag. Samantalang muling inilipat ang kwento kung saan ay lumipas na nga ang 10 araw sa loob nitong void space na nilikha ni Horned Owl. Do'y inilad nga sa atin ang kwento na nagawa ng matutunan nitong si Chun Yusong ang paggamit ng espada sa kaniyang kaliwang kamay upang mas maging epektibo sa pakikipaglaban. At dahil nga sa kanyang nagawa ay lubos na ikinalugod ito ng kanyang guro at muli siyang pinagkalooban ng panibagong espada na tinatawag na Willow Blossom na lubos na ikinamanghang masilayan ng kanyang disipulo. Ang nagawa nga nitong kanyang dakilang stalker ay pasimple namang naririnig mula sa di kalayuan nitong ating pangunahing tauhan at sadyang hindi makapaniwala na tila ba isang sword magnet
etong lalaking labis siyang kinamumuhian. Habang siya naman ay patuloy na nagpapakadalubhasa pagdating sa paggamit ng Heavenly Demon Divine Arts na sinusubaybayan nitong Heavenly Demon mismo. At bagamat aminado man siya sa kanyang sarili na ang kanyang aksyong isinagawa ay posibleng ikagalit ng kanyang guro dahil sa pag-bypass sa kanya, ang ganitong klase di umano ng pagkakataon ay sadyang hindi naman niya mapapalagpas. Habang masisilayang binigyan nga siya ng isang malakas na kutos sa ulo niyang bahagi dahil sa bagya niyang pagkawala sa focus. Mabilis pang lumipas ang ilang araw at makikita natin etong si Horned Owl na papaalis na sa nilikha niyang void space. Ang kaniyang planong lihim na paglisan ay hindi naman nakaligtas sa matinik na pandama nitong si Jin Yuk na agarang nagtanong kung wala na siyang plano pang masilayan ang paglago ng kanilang antas laban kay Lubu. Na tinugon naman ito na napakaraming bagay pang araw siyang kinakailangang asikasuhin sa ngayon. Dagdag pa nga nitong administrator na huwag nga raw mag-alala itong binata sapagkat kaniya na lamang papanoorin mula sa system ang kanilang magiging takbo ng pakikipaglaban. Nagpasalamat pa nga ito para sa kasiyahang kanyang nadama sa maiksing panahon na ipinagtaka nitong binata. Kaya't nilinaw nitong si Horned Owl nang masilayan ng personal kung papaano tanggapin at harapin itong si Jin Yuk ang mga pagsubok na kanilang nilikha ay sadyang nagbibigay sa kaniya ng kasiyahan, kasabay ng pag-alis nito ng suot niyang maskara at bagyang inihagis patungo sa binata. Ayon pa nga dito sa administrator na may wakas nga raw ang lahat kabilang na dito ang kasiyahan niyang nadarama na makasama silang sandali. Subalit binigyang diin nga rin nito na kaniya di umanong panonoorin ang magiging kaniyang pakikipaglaban kung papaano niya magagawang i-clear ang dungeon na pinangangasiwaan nitong si Lubu bilang kaniyang isa sa mga orihinal niyang tagahanga at do'y tuluyan ng lumisan sa nasabing lokasyon. Napaisip nga itong binata hinggil sa mga nangyayari, gayon din sa kung anong klaseng mga individual nga daw ba ang kanyang mga dating taga-subaybay. Subalit sa uli, itong si Horned Owl ay kanyang masasabing isa lamang ding normal na individual kagaya ng iba. Lumipas pa ang ilang saglit at ating makikitang ibinalik ang eksena sa teritoryong pagmamay-ari ng Murim, gayon din etong nagugulo ang guro ni Chun Yusong. Agad nga siyang nilapitan nitong si Baek Shaolin at nagtataka kung bakit ito ay bigla na lamang napaluhod sa lapag. Kung kaya't agad na isinaad nitong guro na tila ba nang galing nga raw siya sa isang kakaibang klase ng panaginip. At kung ito man daw ay totoo, ay kanyang hinahangad na makakatulong ito para sa kanyang pinahahalagahang disipulo. Samantalang itong dalawa ay makikita nating naabot na ang pinto na kinaroroonan nitong si Lubu na tinatawag ng Xiaopei Fortress. Pagpasok nga nila dito ay agad na bumungad sa kanila ang nagkalat na iba't ibang klase ng mga sandata na tila ba nasira, gayon din ang mga palaso na tumama sa iba't ibang bahagi nitong gusali habang nakatindig sa kanilang harapan mula sa di kalayuan etong individual na kanilang pinakapakay. Agad na inactivate itong si Jinyuk ang kanyang skill na Eye of Gluttony at do'y kanyang nakumpirma na ito'y walang iba kundi ang legendary hero na si Lubu, maging ang kondisyong kinakailangan upang makopya ang isa sa mga skill nitong tinataglay sa pamamagitan ng pagtalo sa kaniya at ang tuluyang mapalaya ito mula sa nasabing labyrinth. Do'y masayang binati nga sila nitong nasabing individual na kapagad na po na ang kakaibang aura na kanilang tinataglay na dihamak nga raw na mas malakas kumpara noong unang beses na pumasok sila sa tarangkahan nitong dungeon at kapwa napapaisip kung papaano ito nangyari. Mas minabuti naman itong dalawa na i-activate na ang kanilang mga skill na Heavenly Demon Divine Arts, gayon din ang Soul Chasing Sword, kasabay ng pagsasaad nitong ating pangunahing tauhan na kanila na lamang di umano ipapamalas sa nasabing individual ang bagay na nais nitong malinawan. Agad nga itong dalawa ay nagsagawa ng kanilang pagkilos at magkasabay na inatake etong si Lubu. Samantalang mula sa di kalayuan ay makikita din natin etong mid-floor manager na si Sherry na pinapanood ang nagaganap na sagupaan. Alam nga nitong nasabing babae na malakas itong general na si Lubu, subalit itong manlalaro nga daw na si Kang Jinyuk ay ang klase ng individual na hindi dapat basta-bastahin at maliitin. At kung magkataon nga raw na magawa nitong matalo etong si Lubu, ay tiyak na magagawa ng makuha nitong nasabing manlalaro ang pinakapakay niyang Sunspring Water na hindi niya maaaring hayaang mangyari sapagkat ang faction ng Ragnarok ay tiyak na papanig na sa kaniya. Kaya't bagamat mabigat man sa kanyang kalooban ay mukhang wala na nga raw siyang iba pang pagpipilian. Kasabay ng pagbubukas ng isang klase ng lalagyan na naglalaman naman ng tinatawag na Moon's Spring Water at agaran itong ibinuhos sa bukal ng Sunspring. Upang tuluyan di umanong mapawalang bisa ang tubig ng bukal, mayroon ito mga master